Eto na yung pinakaiintay kong chocolates na ako mismo ang gumawa. Nagsimula sa pag-harvest, pag-ferment ng mga buto, pagpapatuyo, pagsasangag at paggigiling. Mahaba man ang proseso pero worth it naman ang pagod kasi hindi lang chocolates, kundi nakagawa din ako ng tableya at nakapagluto ng masarap na champurado. Kaya naman samahan nyo ako for today's video. So eto na nga yung part 2 at umabot ako ng 5 days sa pag-ferment ng mga buto. Hindi naman to mabaho at maasim lang talaga ang amoy niya. At para mahugasan ko to ng mabuti, kaya dinala ko dito sa ilog. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ko to hinugasan. Basta nung feeling ko na malinis na, saka na lang ako tumigil. Madali lang naman to hugasan, lalo na at sagana dito sa tubig. Pagkatapos ko ma-ferment ng 5 araw ang mga buto, hinugasan at saka ko naman ibibilad sa araw. Yung totoo talaga ay umabot ako ng halos 2 weeks na pagbibilad kasi nagkataon na sunod-sunod ang bagyo. Kaya kung hindi ulan, makulimlim naman ang panahon. Kaya medyo tumagal kasi hindi na matuyo ng maayos. Tapos akala ko matatapos ko na ngayong araw ang paggawa ko nito, pero ari palang gilingan hindi na nag-ari kasi siguro sa tinagal-tagal na rin na hindi nagagamit. Nagsimula na rin akong magsangag ng mga buto na aking pinatuyo at sa pagsasangag ay dapat halo din ang halo. Hindi ako expert sa paggawa nito kaya akala ko basta maluto ko ng konti yung mga buto at mabalata namin ay luto na. Mahirap talaga kapag walang mga nanay sa aming tabi kasi pagdating talaga sa mga ganitong gawain sila talaga ang expert dito, lalo pat isa din ito sa naging kabuhayan ng nanay namin noon. At kung kailan wala na ang mga magulang namin, ngayon lang kami na curious sa paggawa nito. Kung kailan wala na magtuturo sa amin. Kaya buti na lang at nandini pa rin ang tatay ng asawa ko at nagpatulong ulit ako lutuin ang mga buto. Dapat pala medyo maitim na ang kulay tapos nadudurog na. Kailangan pala talagang pakalutuin. Alam nyo, napakaraming nangyari bago pa ako natapos sa vlog na to kasi bukod sa hilaw pa ang buto na nagawa ko, pinaayos ko pa rin itong gilingan. Sabi nga nila sa akin, may ganito pa pala daw na gilingan sa panahon ngayon. Pinaayos ko to hindi lang para may magamit ako ngayon, kundi buhayin ang mga kwento ng mga unang panahon. Kaya kung naabot nyo pa to sa mga nanay at tatay nyo o sa mga lolo at lola nyo, tulad ko, marami din kayong alaala dito. Kaya pinilit ko to talagang maipaayos kasi alam kong hindi lang ako ang makaka-relate dito. May mga bagay talaga na minsan kailangan nating buhayin. Hindi para pahirapan yung sarili natin sa paggamit nito, kundi buhayin ang mga alaala ng ating mga mahal sa buhay. Na kung mahirap ang buhay ngayon, mas mahirap ang buhay nila noon. Hindi lang ito basta antique, kundi isa ito sa napakagandang alaala nila para sa atin. Una kong gagawin ay itong chocolates at sa paggawa ko nga nito ay naghanda ako ng butter, white sugar at evaporated milk. Ang mga buto ng kakao na ating agilingin. At grabe no, habang ginagawa ko to, nakaka-proud sila noon kasi talagang tutulo ang pawis mo dito bago ka pa makagawa ng gusto mo. Nung bata kasi ako, tinitingnan ko lamang si inay noon, akala ko madali lang gawin. Nakakalungkot lang din kasi ngayon ko lang naiisip kung kailan wala na sila. Kasi siguro kung kasama ko pa sila ngayon, mas marami pa akong magagawa. Hindi lang pala talaga natin sila hanapin sa panahon ng mga bata pa tayo, kundi mas hahanapin natin sila sa panahon na tumatanda na rin tayo. Anyway, bago pa tuluyang lumungkot ang kwento ko, ay balik nga tayo din sa inagawa ko. At dahil fresh na fresh ang aking giniling na kakao, kaya nahirapan akong tunawin. Pero lulutuin pa din naman natin. At hindi ko rin tinigilan sa paghahalo hanggang sa makuha ko yung ganitong itsura niya na para bang chocolates na talaga. Hinahalo ko pa rin to hanggang sa lumamig para mailagay ko din dito sa aking lagayan. Sa mga mahilig gumawa nito, maganda tong nabili ko na chocolate mold silicone type. Simple lang yung design at madali din lang na matanggal. Yung link nito ilalagay ko sa comment section. Bali, dark chocolate nga pala ang napili kong gawin kasi mas gusto ko yung medyo mapait pa talaga kaysa sa matamis. Hindi din kasi ako mahilig sa matatamis na chocolates, kaya ang sarap din pala gumawa nito kasi alam mo yung ikaw ang masusunod sa lasa ng chocolates na gusto mo. First time ko tong gawin kaya naman tuwang-tuwa talaga ako kasi yung chocolate na binibili mo sa store dito ko lang pala magagawa sa kabundukan. Inilagay ko muna sa freezer at habang nag-iintay nagiling ulit kami para naman sa gagawin kong champurado. Nagluto ako ng malagkit at sayang naman yung tira na ginawa kong chocolates kaya hinalo ko na rin dito. Tableya at asukal lang ang inilagay ko dito at napaliit nga aring pinaglutuan ko kaya medyo nahirapan akong haluin at umaapaw na sa sobrang dami. Pwede din naman kayo ditong gumamit ng bigas lang. At eto na nga ang aking champurado para sa aming merienda. At para mas lalong sumarap ay nilagyan ko pa to ng gatas. Mas masarap din yung gatas na powder na mahilig ko din ilagay ng bata ako. At etong ang gatas na to tira ko rin lang sa ginawa kong chocolates kanina. Yung pagod mo sa pagiling talagang magugutom ka rin. At isa ang champurado sa mahilig namin gawin basta may tableya kami din sa bahay. Masarap tong agahan o di kaya ay merienda. Nagbilog na rin ako ng tableya para may ma-stock na rin ako sa bahay. Mabilis din kasi tumigas to kaya dapat pag
pagkagiling ay kailangan ko na rin agad na bilugin. At ngayong araw nga ay nakagawa ako ng tableya, champurado at chocolates. Kaso yung chocolates ko ay malambot pa kaya inuwi ko muna ng bahay at kinabukasan ko pa to nakain. At grabe, iba talaga ang lasa kapag pinaghirapan. Kaya pala minsan gusto kong buhayin ang mga kwentong unang panahon at balikan ang kanilang mga alaala. Kasi kung iisipin natin napakahirap kumita at mabuhay noon, lahat dumadaan sa mahabang proseso. Yung paggiling pa nga lang, sumakit na agad ang braso ko. Pero kapag natikman mo na, mapapangiti ka na lang, ang sarap pala. Na kung isa sa buhay mo ito, ang sarap palang maging successful sa buhay kapag iyo itong pinapaghirapan o pinapagpagura. Mahaba man ang proseso pero sulit ang pag-iintay. And yun lang for today's video. See you on my next vlog.